Patuloy po nating pinag-aaralan ang tinatawag na The Beatitudes o ito yung sermon ng Panginoong Hesus na ating pinag-aaralan sa Mateo. Sinimulan natin ang historya ng hari mula sa paghahanda ng Panginoon sa buhay ng hari. Thousands of years ago, nakita natin na inihanda na ng Panginoon ang pagbaba ng Panginoong Hesus. Nakita natin yung linya, yung genealogy. At nakita din natin yung mga mirakulo na ginawa ng Panginoon sa istorya ng mundo upang mapangalagaan ang tagapagligtas. Maraming gustong pumatay sa Kanya, sila Herodes, maraming mga pangyayari na humahadlang para sa tagapagligtas at nakita natin ang galaw ng Panginoon. At ngayon, dumako tayo dito sa Mateo 5, yung The Beatitude o yung Sermon sa Bundok. Dito naman nakikita natin ang klase ng kaharian na gustong gawin ng Panginoon. Yung kaharian na manifesto ng hari. Nakikita natin dito sa Matthew 5 up to chapter 7. Maraming kaharian o mga gobyerno na namumuno sa pamamagitan ng lakas militar o sa lakas ekonomiya. Makikita nga natin na kaya nagalit ang maraming tao sa Panginoong Hesus kasi hindi nila inasahan na ang gobyerno pala ng Diyos nung ibinaba sa mundo ay hindi militar o ekonomiya kung hindi spiritual. Nakikita natin na kung siya'y namuno sa pamamagitan ng militar o ng ekonomiya, siya ay maghahari lamang sa iyo habang nasa mundo ka. Pero dahil spiritual ang kanyang pamumuno, tayo'y pinangungunahan niya rito at ganun din sa buhay na walang hanggan. So ito pong Sermon on the Mount o yung sikat na pangalan niya, yung The Beatitude, ay ibinigay ng Panginoong Hesus, ibinibigay niya sa atin ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia na pamantayan o ang standard for all Christians. Na makikita natin na ang kanyang mga panungkulan o ang kanyang tinatawag na standard ay imposible na magawa ng tao. Ang makakagawa lamang ng kanyang mga kautusan o ng pamamalakad ng niyang kaharian ay yung mga meron ng Holy Spirit, yung mga Christian. Alam niyo, yung pinag-aaralan natin, hindi kaya ng tao to because it is supernatural. Love your enemy, mahalin mo ang iyong kaaway. Mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nahahapis. Kabaliktaran, di ba? Yan ang pamamalakad ng Panginoon na nagagawa lamang ng mga nasa Kanya at pag natunghayan mo, makikita mo na wala siyang katulad at siya ay tunay na nakapagbibigay kagalakan, kapayapaan at ng kagalakan, happiness. So napakasikat nitong Beatitude o Sermon on the Mount. Ewan ko, pinakita ko na sa inyo yan. Papakita ko sa inyo muli kung saan nangyari itong Sermon on the Mount. Next. Ayan. Yan po ang aktual na litrato doon sa Israel. So, meron po tayong kaunting abuloy mamaya. Parang tourist fee. Ayan. Dadaling ko kayo ngayon sa Israel. At dyan ginawa yung Sermon on the Mount, dyan mismo. Next. Ayan. Nung napunta po ako doon, hinahanap namin, sabi ko, pangkaraniwang bundok. Ang daming bundok na pare-pareho. Hindi ko malaman kung alin ba dito yung yung Mount of Beatitude. At nakita ko nga po yung karatula. Kaya kumanan po kami. At next, nakita namin na napakaganda pala. Yan po yung actual na litrato. At makikita nyo na doon sa bandang malayo, yun yung Sea of Galilee. At alam nyo ba kung ba't dyan ginawa ng Panginoong Hesus yung kanyang mga mensahe? Naandun siya sa may taas at yung mga tao nandun sa may tubig. Sapagkat ang tubig ay nagsisilbing parang ine-echo niya. Kaya kahit wala pa mga mikropono nun, pag nagsalita ang Panginoon ng pababa sa mga tao, yung tubig sa likod, ibinabalik yung sound. So nagkakaroon siya ng natural amplification o yung natural na parang microphone. Nakuha niyo po? Kaya pag nagsalita ka doon, malakas pala. Kasi yung tubig pala, nagsisilbing parang audio assist doon sa mga tunog. Yeah? Naglakad-lakad po ako doon. Alam niyo, hindi ko sinabi sa pamilya ko. Nung nagpunta po ako doon, may mga tao doon, sinasamba yung bundok. Pero ako po, nagpunta lang ako sa CR, naiyak po ako.
Kasi parang natouch ako kasi dito mismo sa lugar na to, nag-preach ang Panginoong Hesus. Dito sa lugar na to, binigay ng aking hari yung manifesto kung paano ako mamumuhay at paano ako magiging kagalak-galak sa Kanya. Pero naglakad ako, naghanap po ako, baka meron pa nga mga natitira doon na mga nakinig kay Jesus eh. Hindi mo alam, baka meron pa doon eh. So may nakita po ako, next. Yan. Yan po yung mga nakikinig. Hindi naman sila mga blessed are the hungry, yung pong nakikita nyo, yung simbahan doon sa likod, ang sabi sa tradisyon, doon daw nakaupo ang Panginoong Hesus. Tradisyon yun, hindi ko alam kung totoo. At ito po yung ilan sa mga nakikinig. Ayan. Hindi naman mga mukhang blessed is the hungry ang mga yan, ang nagtatabaan eh. Ayan. Next. Ayan. Gusto ko lang pong makita nyo yan. Kasi alam ko na marami sa atin hindi pa nakakarating doon. Kaya yung pong abuloy nyo doon sa aking tourist business, pakilaglag na lang mamaya. Biro lang po. So yung sinasabi na mapalad, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Pakita po natin yung PowerPoint. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Yung mapalad, ito yung tinatawag na blessed. Hindi po ito nakasalalay sa mga sirkumstansya sa ating buhay. Ito yung tinatawag na kalagayan ng loob mo. It is a state of being. Parang nagigik ka, nagagalak na tao sa kabila ng mga unos at problema sa buhay. At ang nakakakuha lamang niyan ay yung may mga tamang relasyon sa Panginoon. Andiyan pa po kayo? Ang sabi sa Biblia, ang mga tao na tunay na nagagalak sa kaibuturan, na merong kagalakan o pagka-blessed na hindi nawawala sa kabila ng mga pangyayari, ay yung mga taong maganda ang relasyon sa Panginoon. At yan ay isang supernatural o ito yung isang ibinibigay na kakayahan ng Diyos sa kanyang mga anak na hindi natutunghayan ng mga tao sa mundo na hindi kanya. Na kung ano-anong ginagawa upang magalak, magsaya, happening, disco, kantahan, inuman, minsan droga, at hindi nila matunghayan. Kabaliktaran sa anak ng Diyos. Dahil maganda ang relasyon mo sa Panginoon, meron kang tinatawag na inner peace. Kapayapaan na hindi malirip. Hindi ibig sabihin lahat maayos ha. Nag-aalala ka pa rin, nababagabag ka pa rin, pero pag tulog mo sa gabi, maayos. Kasi alam mo, Lord, masakit, mahirap, pero alam ko nandyan ka. At ito ay ini-empower ng Panginoon sa iyong buhay. At sinasabi nga na mapalad daw ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Hunger, pagkagutom. Ano ba itong pagkagutom na to? So, tingnan po natin yung tinatawag na sinasabing kagutuman. Sabi po ng United Nations, maraming tao sa mundo ang nagugutom. Ito lang taon na to, January 2012, inireport ng United Nations na meron daw 1 billion tao, 1 billion na nagugutom sa buong mundo. So that's about almost 20%. Isa sa bawat 5 tao sa mundo ay nagugutom. Meron din daw 6 na milyong mga kabataan o children ang namamatay dahil sa gutom bawat taon. So ibig sabihin yan, sabi nila, bawat 6 na segundo, may isang batang namamatay dahil sa gutom. Kasi pag sinabi sa Bible, mapalad ka pag nagugutom ka, hindi natin masyadong maunawaan yan. Kasi ngayon, hindi gutom ang problema natin. Anong problema natin? Overeating. Pag sinabi mo nagugutom, hindi starvation, hindi yung halos mamatay ka sa gutom, hindi katulad ng panahon ng Panginoong Hesus. Pag sinabing nagugutom, talagang nagugutom hanggang mamatay. Na na-experience lang ng mga tao ngayon doon siguro sa Africa. Pero ang problema ng pagkagutom ay totoo sapagkat pag ikaw nagutom, yung epekto sa iyo, ito damaged organs. Nagutom ka, hindi ka kumakain. Siguro napakatagal na panahon. Nadadamage yung organ mo. Lalo na yung iyong puso, yung utak at saka yung kidney. Bumabaksak ang iyong blood pressure, bumibilis ang tibok ng iyong puso o bumababa, yung iyong paghinga ay
bumibilis, at nalalagas ang iyong buhok. Baka kaya ako, lagi akong nagda-diet Nagkakaroon ka ng osteoporosis o thinning of the bone, at nagkakaroon ka ng fluid electrolyte imbalance, at eventually, mamamatay ka. Nakikita natin sa TV. Pero ngayong panahong ito, ang problema ng mga tao sa katulad ng bansa natin na mayaman sa pagkain, meron din mga nagugutom dito, pero hindi dahil sa kawalan, kundi sa pag-iisip. Meron mga sakit ngayon ng pagkagutom, mga namamatay ang tao, hindi dahil walang pagkain, kung hindi, meron silang psychological problem. Katulad nung narinig nyo na ba yung anorexia nervosa? Yung tao, ito yung definition niya. Hindi niya ma-maintain yung kanyang body weight. Ang tingin niya, sobrang taba niya, yung pala sobrang payat na niya. Isa yan, pagkagutom, pero sakit sa isip, hindi kakulangan sa pera. Meron din yung tinatawag na bulimia nervosa. Ito naman, yung kakain ng marami, tapos isusuka niya. So, nagugutom din siya, pero kain siya ng kain, tapos ilalabas niya, so namamatay din siya dahil sa sobrang gutom. Meron naman, ito, tinatawag na rumination. Ano ba yung rumination? Yung tao kakain, ito medyo, tabi-tabi na lang Babasahin ko. Ito ay ginagawa ng isang tao kung saan nginunguya niya ang pagkain, nilulunok niya, tapos inilalabas niya at kinakain niyang muli. Kakadiri, Meron naman, ito, napaka-interesting. Maraming hunger problem, physical, psychological. Pero 4 lang ang pinili ko. Yung pang-4 na gusto ko i-share sa inyo, yung PICA, P-I-C-A. Eating, chewing, or licking non-food item. Kumakain ng mga bagay na hindi naman pagkain tulad ng chalk, papel. Ay, bibinata ako. Nag-sermon ako kasi kaninang umaga, kaya hindi ako nagbibinata, napagod lang. Chalk, papel, plaster, paint, chips, yun na to yung pintura, baking soda, starch, glue, kalawang, pinaggamitan ng kape, yung cigarette butts, yung upos ng sigarilyo, Colgate. So, meron palang klaseng gano'n. Ba't ko sinasabi sa inyo itong mga to? Kasi, ang ating pinag-uusapan ay hindi physical na pagkagutom, kung hindi spiritual na pagkagutom. Maraming Kristiyano, ang daming pagkaing spiritual, ngunit hindi kumakain. Hindi nila iniisip na sila ay kailangang kumain. Ang physical na pagkagutom, pag hindi mo sinulba, mauuwi sa kamatayan sa buhay na ito. Ngunit ang spiritual na pagkagutom, pag hindi mo ikinain, ito ay matutuloy sa pagkamatay na pangwalang hanggan. Kaya sinasabi nga po, mapalad ang mga nagugutom. Mapalad ang mga tao na nangangailangan ng katuwiran. Alam nila hindi sila matuwid at ninanais nila na sila ay maging matuwid. Kaya ginagawa nila ang lahat para sila ay kumain ng mga spiritual na bagay. Para sa isang Kristiyano, ang gutom ay isang blessing. Pag naging Christian ka, binibigyan ka ni Lord ng natural na kagutuman. Dati, wala kang gana sa mga bagay na makadiyos. Di ba? Ayoko niyan. Parang, ayaw kong kainin. Ampalaya. Ayoko niyan. Pero pag naging Christian ka, binibigyan ka ni Lord ng appetite. Maya-maya, dati pag nakikinig ka kay Pastor EJ, 5 minutes pa lang. Ngayon, 1 oras na. Sige pa, we want more. So, nagugutom ka na sa mga spiritual na bagay. At ang inaayawan mo na ay yung mga makamundong bagay. Maaring hindi ganap na ganon, pero nararamdaman mo, nagkaka-interest ka na, at maya-maya, nananabik ka na sa mga bagay na spiritual. Hindi ikaw yan, ha? Yeah, that is a gift of God. Yung hunger na yon ay isang regalo mula sa Panginoon upang ikaw ay makakain at lumago bilang Kristiyano. Nung ako po ay nasa US Air Force, noong gera doon sa Middle East, yung tinatawag na Desert Storm,
nagpapadala kami ng tinatawag na salt tablets. Yung salt tablets, pinapadala ron kasi yung mga sundalo doon sa Middle East, sa sobrang init, sa sobrang tuyo ng hangin, nadidehydrate na sila, nauuhaw na sila, hindi pa nila alam. Kaya pag uminom sila ng salt tablets o yung mga tableta na asin, nai-induce yung kanilang uhaw. At umiinom sila. Sapagkat pag hindi sila uminom, sila ay mamamatay. Ang mga sermon natin dito sa CCM, ang mga Bible study, yung mga D-group nyo, yan ay salt tablets. Para yung, di ba may mga vitamina, yung Apetens, yung Cherryfer, ano? May commercial pa, no? Yan ay para ikaw'y kumain. Pag nakikinig kang ganito, at ikaw ay Kristiyano, binibigyan ka ng natural na gana ng Panginoon upang ikaw ay kumain. Pero hindi lahat ng nakaupo dito ay magkakagana sapagkat ang Kristiyano lamang na isinuko ang kanyang buhay at nanampalataya sa Panginoong Hesus ang magkakaroon ng ganyang kagustuhan. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya kung ikaw ay walang kagutuman sa mga bagay na espiritual, teka, ano bang klaseng tao hindi kumakain? Anong klaseng tao hindi kumakain? Patay. So pag wala kang interest o hindi ka nagugutom sa mga bagay na espiritual, nandito ka lang dahil inutusan ka ng misis mo. May problema. Pero ang sabi dito, mapalad ka, blessed ka, pag ikaw ay nagugutom sa katuwiran at sa mga bagay ng Panginoon. Kaya sabi nga po ng Salmo, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Taste and see that the Lord is good. Ito po ay isang ebidensya na ikaw nga ay mananampalataya na. Pag narinig mo ang salita ng Diyos at ito ay nalalasap mo, ano? Maaring hindi mo pa gustong-gusto, pero nagugustuhan mo siya. Dati wala sa iyo yan eh. Talagang natutulog ka eh. No? Pero ngayon, parang nagugustuhan mo na siya. Sabi ng Salmo, tingnan mo at lasapin. Ano ba yung lasapin? Diba? Masarap ba yung hinain ko sa yung adobo, honey? Nalalasap. Sarap. Meron po akong napanood sa TV, matagal ng panahon, isang pelikula patungkol sa gera. Yung mga sundalong Amerikano pumunta doon sa France at natalo nila yung mga German at napunta sila sa isang maliit na bayan kung saan yung mga bata lumaki na may gera. So may isang bata doon, nilapitan ng sundalo, binibigyan niya ng chocolate. Hindi niya alam, yung bata pala, hindi pa nakakatikim ng chocolate sa buong buhay niya. Kasi may gera eh. Lumaki siya, may gera eh. So sabi nung sundalo, here. Sabi, pangit naman yan, itim. Parang ano ba yan? Pangit yan, parang ipot ng pusa yan, sabi niya siguro. Ayaw niya, tapos sabi ng tatay niya, go ahead. So kinuha niya yung chocolate, namuy-amoy niya. Tapos kinagat niya, nakapokus sa kanya yung camera, kinagat niya. Pagtama ng asukal at saka ng tsokolate dun sa kanyang dila, sabi niya, wow! Yun po yung word na lasapin. Pag nasa iyong Espiritu Santo, patamis ng patamis sa iyo ang salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng gutom. So ang sinasabi dito, lasapin mo ang salita ng Diyos. At sinasabi ko rin naman sa inyo, yung abilidad na lumasap, yung abilidad na gustuhin yan ay nagmumula sa Diyos. Kaya 2 tao na naman ang kausap ko dito. Yung isa, ang salita ng Diyos sa kanila matabang. Meron naman, habang nakikinig ka, naluluha ka na. Kahit matindi yung sinasabi ko dito, sinasabi mo, Pastor, sapol, thank you. Thank you very much. Sapagkat napakasarap ng salita ng Diyos na inihain mo sa amin. Itong Mateo 5:6 ay manipesto ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ito ay para doon sa mga tao na naralaman nila na sila ay salat, na sila ay nagugutom sa salita ng Diyos,
na wala silang sariling lakas na maging mabuti. Nasusuya ka na ba sa sarili mo? Lord, sana maging Christ-like ako. Sana magbago na ako. Sana po ako'y makasunod sa inyo. Sana'y maitatwa ko yung mga nalalabi ko pang kasalanan. Alam mo ibig sabihin nun? Nagugutom ka sa katuwiran ng Panginoon. Yan ay yung senyales na ikay buhay, na may gana ka. Napansin mo ba yung Mateo 5 na ating pinag-uusapan? Balikan natin, Mateo 5:3. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom. Napansin mo ba? Ang manifesto ng hari ay naiiba. Ang mga taong binibiyayaan, ang mga taong mga nagagalak, kabaliktaran sa persepsyon ng kalagayan ng mundo. Pag ikaw ay dukha sa Espiritu, ganun din. Hindi mo iniisip na ikay banal, kung hindi iniisip mo na kailangan mong banalin. Kaya Lord, sige, kailangan ko marinig ang mga mensahe mula sa Biblia. Kailangan ako'y turuan mo. Ito yung tinatawag na famine condition attitudes. Ito yung mga kaugalian o pagkatao ng mga tao na talaga namang sabik na maturuan ng Panginoon. Alam mo, hindi mo mapipilit yan. At kung ikay hindi pa nananabik, yan ay demonstrasyon lamang na baka wala ka pa sa kaharian. Sapagkat itong pinag-uusapan natin, hindi ko sinasabing, uy, magutom ka sa salita ng Diyos. Hindi po ganun ang pinag-uusapan natin. Ha? Ito ay ipinapakita para makilala mo kung ano ka nga ba. So, hindi ko sinasabing, uy, magutom kayo. Ang sinasabi ko, uy, nagugutom ba kayo? Andiyan pa po tayo? So, ito yung tinatawag natin sa English na diagnostic. Parang inaalam mo. Nagugutom ka ba? Nagugutom ka ba sa katuwiran? Pag nagkasala ka ba, sinasabi mo, sana hindi ko nagawin yun. Sana maging matuwid na ako. Sana hindi ko na mabigyang dungis ang pangalan ng aking Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng 3 senyales ng tao na matatawag na nagugutom. Matatawag na tunay na Kristiyano sapagkat makikita yung kasabikan nila sa pagkain espiritual. Una, yung taong nagugutom sa katuwiran ng Panginoon ay may malalim na pagnanasang maging matuwid. Nababagabag ka pag merong hindi matuwid sa buhay mo. Ngayon, kung sinasabi mong Kristiyano ka at merong liko, known sin in your life, at hindi ka nababagabag, wala kang pagnanasang maging matuwid, checkin mo yung pulso mo. Baka hindi ka buhay spiritually, sapagkat hindi ka nagugutom sa katuwiran. Pangalawa, nakikita nila ang kanilang matinding pangangailangan sa pagkain espiritual. So kahit sila ay salat, kahit sila ay hindi pa masyadong mataas ang pagsunod sa Panginoon, nakikita nila yung matinding pangangailangan na yun. Pangatlo, ang gutom na nila ay panghabang buhay. So kahit ikaw ay lumalago na, kahit nagiging interesado ka na sa salita ng Diyos, hindi napapatid yung pagnanasa mo sa salita ng Diyos at pakikirelasyon mo sa Panginoon. Makikita mo yung buhay mo, nawawala na yung dati, pumupunta sa mga bagay na maka-Diyos. At muli, uulitin ko hindi ko po sinasabi sa inyo to para, maging maka-Diyos ka. Ito ay mga, alam man tinatawag ng doktor doon, pagsusuri, parang x-ray. Sapagkat maraming tao, sinasabi nila, ako ay Kristiyano, ngunit wala nito mga manifestasyon na ito. Sapagkat ito ay ginagawa lamang ng mga taong isinuko na ang kanyang buhay sa Panginoon. Ito ay deskripsyon ng mga tao na nasa gitna. Wala sa Biblia kahit saan na nagsasabi sa mga tao na ikay magutom sa katuwiran, ikay magpakabait para masagip. Wala sa Bible noon, ikaw ay gawin mo to, masasagip ka. Hindi po. Sa Bible, tanggapin mo si Jesus, masasagip ka, at mangyayari ngayon sa iyo yung pagkagutom,
yung pagnanais na maging matuwid. Kaya ito po ay manifestasyon ng isang tao na nagugutom dahil siya ay sinagip ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ito ay kabaliktaran ng mga tao na nakikinig din kay Jesus doon, yung mga tinatawag na Pharisee, yung mga relihiyosong tao. May mga relihiyosong tao, iniisip nila, dahil sila ay nagsisimba, sila ay ganap na. Di ba yung lagi ko sinasabi sa inyo, doon sa Lucas 18, yung pariseyo na sinasabi, Lord, ang swerte mo, anak mo ko. Hindi katulad nitong tax collector na to. Yung po, busog na busog sa sarili niya yun. Iniisip niya, siya ay matuwid kumpara sa ibang tao. Sabi nga sa Roma 10:3 na nagpapatungkol sa mga taong ganyan, hindi gutom kung hindi busog na busog sa sarili nilang katuwiran. Sabi sa Roma 10, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang, sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, salvation by works, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Hindi nila isinurrender yung kanilang buhay. Bagkus, pinipilit nila na mapapasok sa hakarian sa pamamagitan ng sarili nilang kakayahan at lakas at tinatawag nilang sila'y busog at hindi salat. So kung tayo'y Kristiyano, makikita natin na yung pagnanais na yan ay tuloy-tuloy. Makikita natin na ang mga bagay sa mundo ay tumatabang at ang mga bagay na maka-Diyos ay tumatamis. Nasaan ka kaya? Nasaan ka kaya? May kausap po ako nung isang araw. May nalalaman kami mga bagay na ginagawa ng mga Kristiyano. Kasi sinasabi ko, Christian kaya? Kung may pagsisisi, oo. Pero kung may ginagawa at tuloy-tuloy, walang pagbabago, questionable yung kanyang kalalagayan bilang anak nga ba ng Diyos. At may pangako sa mga tao na isinuko ang kanilang buhay at ngayon ay nagugutom, nananabik, tumatagoy sa Diyos ng katuwiran, ng pagbabanal, ng pagbabago. Sinasabi, Lord, tulungan mo ako ha. Lord, tulungan mo ako. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin sa araw-araw at sana ipagpatuloy mo kasi kulang na kulang pa rin ako. May pangako. Ang sabi sa ating talata sa araw na ito, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Bakit? Sapagkat sila ay bubusugin. Ang mundo, pinipilit niyan, busugin ka ng mga ibang mga kung ano-anong bagay. Materyales, bisyo, relasyon. Sa murang edad ko ito, marami na po akong, ba't kayo tumatawa? Sa murang edad ko na 50, nasubukan ko na po ang sari-saring mga bagay na maaaring masabi mong makapagpabusog sa isang taong katulad ko. Nung ako po'y 16 years old, pumunta na ako sa Amerika at natikman ko ang lahat ng karangyaan. Natikman ko ang ibang mga relasyon, natikman ko rin yung droga, yung akala ko magpapasaya sa akin. Natikman ko na rin po ang trabahong maganda, ang magandang kita, pero alam mo, ba't ako naandito ngayon? Kasi nakita ko, ampaw yun eh. Wala, para siyang, chok. Yung pika-pika, yung sinabi ko kanina, kumakain ang mga tao ng mga pagkain na hindi naman pagkain. Pero mo, kumain ka ng Colgate, kumain ka ng upos ng sigarilyo, pero sarap, bubusog ako. Yung sinatawag na bubusugin, pag natunghayan mo, ipapakain sa ni Lord. Kahit salat ka, wala kang pera, may problema ka. Alam mo, meron akong contentment. Yung iba sa inyo, marami kayong problema, pero nagagalak pa rin kayo sa Panginoon, di ba? Alam mo kung bakit? That is the satisfaction of God na hindi maunawaan ng mundo. Marami sa atin, natutunghayan natin yung feeling na yan pag nagkaroon tayo ng mabigat na problema at napilitan tayo na umasa lamang sa Panginoon at wala nang iba. At nakikita natin, alam mo, sapat pala si Lord. Nagka-cancer ako, nagkaroon ako ng problema, nagkaroon ako ng sakit, namatayan ako, nagkaroon ako ng
problema sa pera at ako'y lumapit sa Diyos at alam mo, ako'y kanyang napuno. Sapat na siya. Marami po mga taong ganyan. Sapagkat ang taong nagugutom sa katuwiran at umasa sa Panginoon ay bubusugin. They shall be filled. Sabi sa Lucas 1:52 hanggang 53, ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono. Ito yung mga proud, hindi nila kailangan si Lord. At itinaas ang mga abang kalagayan. Blessed are those who mourn. Yung nagpapakumbaba. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay. Hindi kanya pakakainin ng tiyok. Ang ipapakain ng Panginoon sa iyo ay yung mga bagay na totoong magbibigay ng sustansya sa iyo at magbibigay ng gabay sa iyo. At ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. Hindi pinag-uusapan dito ekonomiya. Ang sinasabi dito, yung dukha sa loob, yung sinasabi, Lord, kung wala ka, kahit marami akong pera, hindi ko kaya to. Kaya ang Panginoon, ang paborito niyang tao, mga dukha. Dukha sa pera, sapagkat mas madaling isuko ng mahirap ang kanyang buhay sa Panginoon kasi wala silang inaasahan eh. Pero, mas tinutukoy dito yung dukha spiritually. Dukha ka ba spiritually? O mayaman ka? Hindi mo na kailangan si Lord. Hindi ka na humihingi ng tulong sa Kanya. Ito pong pagtunghay sa ganitong eksperyensya ay ibinibigay ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Ginaguide niya yung buhay mo para matikman mo ang katotohanan ng pananabik sa Kanya. At dadaling ka niya sa maturity level na makikita mo sa eksperyensya ng buhay mo na talagang ang Lord lang ang makakapagbigay ng satisfaction. Katulad ng sinabi ng Salmo, babasahin ko to, tingnan mo kung makaka-relate ka dito. Sabi ng Salmo sa Salmo 42, kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Masasabi mo ba na kumukonek ka dyan? Pag nagkasala ka, Lord, sana tulungan mo ko na hindi gumawa ng mga bagay na naglalayo sa akin sa iyo, sapagkat ako ay nananabik. Yung relationship ko sa iyo, ayokong nasisira. Hindi ako mapakali. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Sa buhay na Diyos, kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain, araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Sabik na sabihis, hungry, nagugutom siya sa katuwiran. Sabi din sa Salmo 73:1, O Diyos, Ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Early will I seek you. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman sa iyo'y nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Yan ba ay description ng iyong kaluluwa? Nananabik ka ba kay Lord? Nakikita mo ba na pag bumababa ang iyong pagsunod sa Kanya, nauuhaw ka, Lord, ituwid mo ako, tulungan mo ako. Yan po ang sinasabi natin na pagsusuri. Hindi ko sinasabing, uy, mauhaw ka. Hindi ko sinasabing katulad ng sumulat ng Salmo, gawin mong pagkain ng iyong luha araw at gabi, mas manabik ka. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, nananabik ka ba? Ang pinaka-importante ba sa iyo ay maibalik ang pakikitungo mo sa Diyos pag ito ay na-damage dahil sa mga pagkukulang mo o minsan ay pagkakasala. Kung hindi, ang sermon na ito ay magsilbi nawang paalala o babala. Sapagkat ang manifesto ng hari, ang beatitude, ay description ng mga mananampalataya. It describes a Christian.
At marami, katulad noong panahon ng Jesus, at panahon natin ngayon, na sa dami ng narinig, ang linggo sa kanila, ang pakikinig ay isa lamang aktibidades. Ngunit Lunes hanggang Sabado, hindi sila nagugutom sa mga bagay na patungkol sa Diyos, kundi sa mga bagay na magpapakain ng kanilang laman. At napakarami, no? Napakarami ng buffet table ni Satanas. Ha? Hindi Panginoon ang pinagtutuunan natin ng pansin. So ito po ay babala, sapagkat ang mga tao noon ng Old Testament at saka New Testament, kahit ang mga Israelita ang naahinan ng salita ng Diyos, marami sa kanila, hindi nila pinansin. Ritual lamang. Kaya galit na galit si Jesus sa mga Pariseyo eh. Si Amos, madumi yung mukha niya, maamos siya. Sa Amos 8, ito ang sabi ng propeta, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng taggutom sa lupain. Hindi taggutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Sapagkat sa dami ng naihain sa kanilang salita ng Diyos, hindi sila nauhaw sa katuwiran, sa pagsisisi at pagtutuwid. Nakikinig sila, pero ang kinakauhawan nila ay ang pakainin ang kanilang laman. At alam mo, yan ang delikado sa mga Christian ngayon. Ha? We can come to church, pwede nating sabihin Kristiyano tayo, look like a Christian, smell like a Christian, kasi ang pabango Christian Dior. Pero ang ating buhay, hindi mo makikita na salat sa kagustuhang maging matuwid. At dito sa Amos, ang propetang hindi naghihilamos, ang sabi ng Panginoon, I will withdraw myself from you. Alam niyo ba nangyari sa mga Israelita? Sila ay nabihag, yung buong nation nabihag. Kaya wala nang 3 o'clock service. Pero nung naibalik sila, gutom na gutom sila at uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos at sa katuwiran. Pero naniniwala po ako na karamihan dito sa 3 o'clock service ng CCF, hindi busog sa sariling katuwiran, kundi gutom. Kasi nandito kayo. Isipin nyo, 3 o'clock ngayon, ang dami magandang palabas, ba't nandito ka? Kasi alam ko, nagugutom ka sa salita ng Diyos. Yung sinasabi sa akin ng mga D-group leader, alam mo, marami dito, live-in. Pero bigla na lang sinabi sa akin, alam ko, nagkakasala po kami. Kaya nagpakasal kami. Isipin mo yun, nauuhaw sa katuwiran, kaya sila ay namumuhay sa kasalanan at sila ay nagpakasal. Sila nauuhaw sa katuwiran. At alam nyo ba, meron tayong mass wedding. May mga nagbigay ng indikasyon, marami sa inyo, na gusto na namin maging matuwid. Tinutuwid ang kanilang sarili. Yan ang mga ebidensyang panglabas na sila nga ay nagugutom. At ang pangako, sila ay bubusugin. Sabi sa Salmo 107:9, sapagkat kanyang binibigyang kasiyahan ng nauuhaw at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay. Ito po yung satisfaction na hindi mo makukuha sa pagsashopping. No? Yung mga pamamaraan natin para busugin, paligayahin ng ating kaluluwa na makamundo, isa na dyan, pagsashopping, mailigaw ako mag-shopping. Pag medyo nalulungkot ako, bumibili ako. Pero 24 hours lang. Kinabukasan, gusto ko na naman bumili ng bago. Hindi siya nakakabusog. Pero sabi ng Panginoon, bubusugin ka niya. Meron kang kaligayahan na hindi mo maipaliwanag. Ang sabi sa Salmo 34:10, ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom. Ngunit silang humahanap sa Panginoon. Nagugutom sa Panginoon. Those who seek the Lord sa mga mabubuting bagay ay hindi nagsasalat. Bakit sinabi sumulat ng Salmo niyan? Ang mga batang leon, alam niyo mga leon, they're on top of the food chain. Hindi nagugutom ang mga leon, alam niyo kung bakit? Lahat ng nakapaligid sa kanila, pwede nilang kainin. Pero sa kanila, walang pwedeng kumain. Pero ang sinasabi sa Biblia, magugutom na ang mga leon, pero ikaw, na tumatangkilik at umiiyak sa Panginoon, na tuwing umaga ay nananabig sa Panginoon, hindi ka magugutom. Lagi ka niyang bibigyan ng kabusugang espiritual. Nandiyan pa po ba kayo? Napaka-importante.
ng ating pinag-uusapan. Sabi ni Dr. Rico sa akin kahapon, sabi niya, mabuti, Pastor, at nagdesisyon ka na isang linggo, one Sunday per verse. Papansin niyo, one verse per Sunday lang tayo eh. Kasi napakayaman ng manipesto ng ating Haring Jesus. Ang Kristiyano na lumalago at binubusog ang kanyang sarili sa mga bagay na espiritual at unti-unti niyang itinatabi ang mga pagkaing makamundo upang mabigyan ng nutrisyon ang kanyang sarili, ay may pangakong tatanggapin na sila ay bubusugin. At katulad ng Psalm 23, kanilang sasabihin, tingnan mo uli kung ito ay masasabi mong pwede mo maging panalangin. Ang Panginoon ang aking pastor. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ako magkukulang. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Ito yung experience mo na bilang Kristiyano na kahit nagkakagulo, umiiyak ka, nawawalan ka, pinag-iintay ka ni Lord, pero nag-pop, Lord, thank you. Alam mo kung bakit, Lord? Kasi kahit hindi mo binibigay, blessed pa rin ako. Nararamdaman ko, you're with me. Ito yung Kristiyano na nagpapasalamat sa kabila ng kahirapan, sapagkat sa kanila, ang blessing ay hindi sa panglabas na pangyayari, kundi mga pangyayari sa kanyang loob na ginagawa ng Panginoon. Sabi pa sa Salmo 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, umaapaw ang aking baso. Nakikita mo, ito malamang to mga naghihirap to. And yet, sa kaibuturan nila, meron silang kapayapaan at meron silang tinatawag na kagalakan na hindi nakasalalay sa mga panlabas na bagay. Hindi ko alam sa inyong mga nakikinig kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Ano? Kasi ito maintindihan mo lang pag naranasan mo na. Nagpupuri habang may luha. Nagpapasalamat habang may problema. That's the Christian! Sapagkat kung ikaw'y nagpupuri, pag lahat ay maayos lamang, at sinasabi mong hindi ka blessed kasi wala yung blessing, hindi yan ang manipesto ng hari. Ang manipesto ng hari ay yung kapayapaan na hindi malirip, pagkapuno ng kalooban, kahit ang panglabas ay hindi maayos. At ito ang sinabi ni Jesus doon sa babae, doon sa balon, sa woman at the well, na naghahanap na rin ng katuwiran sa kanyang buhay, sapagkat napakarami ng kanyang ex-husband. No? Na sabi ni Jesus, pag naniwala ka sa akin, ikaw ay mapapatid ng uhaw sa katuwiran. Tatatandaan niyo yun sa Juan 4:13. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pag uminom ka ng tubig, mauuhaw ka uli. Subalit, ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay, the Word of God, ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Mapupuno ka. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. That is the contentment of the Christian. Kaya ito'y iyong babalik-balikan. Bakit ba kayo balik ng balik? Wala namang pakain. No? Pag Lord Supper, may pakain konti, pero konti lang. Ano? Wala namang napapala. Bakit? Kasi nakikita mo na ang salita ng Diyos ay tunay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ito din ang sinabi ni Jesus sa mga Israelita sa Juan 6. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay
ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Ang mundo, yung mga non-Christian, na pinupuno ang kanilang buhay ng salapi, ng mga edukasyon, ng mga bagay na kanilang binibigyan prioridad, liban sa salita ng Diyos, malalaman din sa huli na yung mga yon ay pika-pika. Walang nutrisyon, walang tunay na makapagbibigay sa nila ng kagalakan. Bago tayo magtapos, meron po tayong 6 na pagsusuri. Bibigyan ko kayo ng test. Take out a 1/4 sheet of paper. Yan. Dati, pag sinabi ng teacher yan, take out a 1/4 sheet of paper. May quiz, ba't hindi sinabi may quiz? Meron po tayong quiz. Ha? Walang grade. Tingnan mo lang kung ikaw nga ay isang taong nagugutom o isa ka sa mga tao dito sa Matthew 5:6. Number 1, handa na ba kayo? Meron ka bang banal na gutom? Ano? Meron ka bang nararamdaman na nagugutom ka na nga sa katuwiran? Hindi ka ba kontento sa iyong sarili? Are you dissatisfied with yourself? Yung lagi ko sinasabi sa inyo na meron ka bang banal na pagkayamot? Sana, Lord, tagal ko matuto, buti na lang matyaga ka sa akin. Meron ka ba nun? Sabi po ni Thomas Watson, isang Puritan, old Christian writer, he has most need of righteousness that least wants it. Sa Tagalog, siya ang pinakanangangailangan ng katuwiran, yung taong sinasabing hindi niyo ito kailangan. Pag sinabi mong hindi mo ito kailangan, ikaw yung pinakanangangailangan. Ikaw ba ay merong pagkamuhi sa dati mong sarili? Sinasabi mo ba nakasama ni Pablo sa Roma 7, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, sa kaibuturan ng aking pagkatao. I love God. Gusto ko si Lord. Subalit, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka, warring against my soul, warring against my mind, nakikibaka, nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Oh, wretched man that I am! Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Pag nagkakasala ka, para kang si Paul, oh, wretched man, grabe. Lord. At alam mo, pag ganun ang taguhin mo, that's a hungry man. Yan ang gutom na tao. Dati, pag meron kang gustong patayin, sinusuntok mo, buti nga. Ngayon, mainis ka lang, naiinis ka lang sa sarili mo. Lord, ba't ganun? Tapos ang bilis mo humingi ng sorry. Tawarin mo ako. Bakit? Nagalit ako sa iyo. Hindi ko alam yun. Nagalit ako sa iyo. Kakainis ka. So, gutom ka. Meron ka ba nun? Hello? Diyan ba kayo? Yan ang maganda sa Tagalog service. Pwede ako mag-overtime. Kasi 6 o'clock pa yung next service. Number 2, o sa tingin mo'y wala ka nang dapat baguhin. Meron ka bang mga tao na kinakausap? Sinesharean mo ng gospel? Alam ko na yan. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Anong ka doon sa dalawang yun? Meron kang banal na pagkagutom o busog na busog ka na. Masyado mo nang pinuno yung iyong sarili ng mga makamundong bagay, ng Colgate, ng upos ng sigarilyo, ng chalk, na pag pinapakain ka na ng salita ng Diyos, busog na ako eh. Entertainment, libangan, bisyo. Number 3, ang mundo ba ang nakabubusog sa'yo? O hinahanap mo ang tunay na pagkain? Meron ako mga kaibigan, lalo na yung mga galing sa probinsya. Ayaw nila ng karne. Gusto nila ng pagkain, gulay. Meron naman ako mga kaibigan, pag hindi nakakain ng karne, naglalagnat. Ano nakabubusog sa'yo? Sapagat ang tunay na may pagkagutom sa mga bagay ng Diyos, parang gutom na tao. Pag gutom na gutom ka na, ayun, pagkain. Ayoko niyan, di maganda yung napkin. Ganun ba? Ha? Tsaka, ayun, pagkain, gutom na gutom ka. Ayoko niyan, di maganda yung music. Pag gutom ka, gutom ka. Hindi ka namimili.
Pag binigay sa iyo ang salita ng Diyos, ito'y nilalantakan mo. Number 4, nananabi ka ba sa salita ng Diyos? O kung hindi ka makaintay na matapos na ako? Tagal. Nananabi ka ba sa salita ng Diyos? Pag ba hinihimay natin ang salita ng Diyos, sinasabi mo, ang sakit pero ang sarap. Alam nyo, nung nasa Amerika ako, sabik na sabik ako sa kanin. Kasi walang kanin dun sa barracks. Kaya pag bibisitahin ako ng tatay ko, ang dala niya 2 bagay lang. Year after year, binibisita niya ako. Bigas at saka dilatang aligi. So magsasaing ako, bawal magsaing, sasaing ako. Tapos, ilalagay ko yung aligi dun sa ibabaw ng sinaing. Tandaan nyo pag nagpunta yung tatay ko, siguro 8 months na ako hindi kumakain ng ganung pagkain. Iba ang kanin sa Amerika, matigas. Gusto ko yung malabsak. Pag nilagay mo ng aligi, natutunaw, tapos lalagay mo kalamansi. Uwi na tayo, nagugutom na ako. Tapos bibili akong chicharon. Wow! Sarap! Sabik na sabik ko ako dyan. At nung nasa Amerika ako, pag-uwi ako, sasalubungin ako ng mami ko sa airport. Anong dala niya? Every time. Dala siyang kare-kare. Kanina, pinlist ko sa Max to, sabi nung sa Max, lumakas yung order ng kare-kare sa amin Kasi sabi ko, ang sarap ng kare-kare, nilalantakan ko sa sasakyan pa rin. Nananabi ka ba sa salita ng Diyos? Pag narinig mo yung purong salita ng Diyos, sinasabi mo ba, para tong purong taba ng talangka, may langis-langis pa. Ang sarap. Pag ba nakakarinig ka ng sermon, naghahanap ka ng mga Ricardo, hinahanap mo, nasaan yung salita ng Diyos dyan sa sinasabi mo, pastor? Hinahanap mo ba siya? Nananabi ka? Alam mo, senyas yan. Senyas yan na you are God's child. Sapagkat meron ka ng mga pagnanais, manifestasyon ng mga tao na gutom sa salita ng Diyos at nagpapakita na sila ay buhay sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 15:16, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan. Nakita nyo? Kaya siya nananabig kasi, you are called by my name. Pag tunay kang Christian, makikita mo may sumisipang desire para sa purong salita ng Diyos. Kaya pang-apat, nananabi ka ba sa salita ng Diyos? Hindi pa ako nakakakita na sabihan na yung gutom na tao, kumain ka naman, sige na. Yung gutom na tao, kumain ka naman ng fried chicken, ayoko. Kaunti lang gutom ko, 1 linggo pa lang hindi kumakain Kaya pag nagpa-fasting tayo, sinasabi sa inyo, sa English, do not eat after fasting. Sa atin, wag kang lumantak pag after fasting kasi pero ang taong gutom, hindi kumain ng matagal, hindi mo na kailangang pilitin. At ang taong gutom sa salita ng Diyos, hindi mo na kailangang pilitin mag-Bible study. Amen ba? Hindi mo na kailangang sabihin, matin ka naman ng Bible study. Ayoko niyan. Manonood pa ako ng Marimar at saka ng Flor de Luna. Mas madalas pang manood ng soap opera, luma na ba yun? Matanglawin. Ang babae sa ilan, hindi ko na alam. Basta mas madalas silang manood niyan. Pag sinabi mo mag-Bible study, ayaw, hindi gutom yun. Kung ganun ka, maaaring Kristiyano ka, pero namumuhay ka sa kasalanan. Kaya yung gutom mo, kumakain ka ng pika. Kaya hindi ka maaaring hindi ka Christian. Ilan na yun? 4, panlima sa ating quiz. Matamis ba para sa iyo ang lahat ng salita ng Diyos? Sabi sa Kawikaan 27:7, ang taong busog ay nasusuya sa pulot-pukyutan. Anong pagbusog ka? Kahit yung honey. Ngunit ang isang taong gutom, ang bawat mapait ay katamisan. Ang ibig sabihin niyan, pag gutom ka talaga sa salita ng Diyos, yung tinatawag na matamis, nakaka-encourage, at yung nagtutuwid, okay sa'yo. Pag sinabi ng Lord, hoy, tumuwid ka. Pati yun matamis sa'yo. Bakit? Kasi gusto mo, mabusog ka ng katuruan ng Panginoon. Hindi mo pinipili sa Biblia yung makaka-bless lang sa'yo. May mga churches ganun, puro blessing, puro yung prosperity gospel. Mas hinahanap mo, natutuwa nga ako sa inyo, Pastor, sapol. Mahaba, pero sapol. Kasi,
yung pagtutuwid ng Bible ay matamis. Ang taong busog ay nasusuya sa pulot-pukyutan, ngunit kung ikay tunay na gutom, ang bawat mapait, matamis sa'yo. God's rebuke is something good to you. So yun yung panlima, matamis ba para sa'yo ang lahat ng salita ng Diyos. Sabi uli ni Thomas Watson, the Puritan writer, the one who hungers and thirsts after righteousness can feed on the myrrh of the gospel as well as the honey. Ang taong talagang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ay kumakain ng mapait at ang mapait na mga bahagi ng ebanghelyo at ng mga matatamis na bahagi ng ebanghelyo. Huli sa lahat. At napaka-importante, pang-anim, may kondisyones ba ang iyong pagkagutom? May kondisyones ba? Sabi, gutom ako sa salita ng Diyos. Pero, parang yung, natatandaan niyo yung the rich young ruler? Yung sabi niya, Lord, ano bang dapat kong gawin upang ako'y maging ganap? Gawin mo yan. Ginawa ko na yan. Busog na ako. Magbigay ka sa mahirap. Ginawa ko na yan. Magpakabuti ka. Ginawa ko na yan. O sige, ibigay mo lahat ng iyong ari-arian sa mahirap. Isuko mo lahat sa akin. At ano nangyari? Hindi ko gusto yan. May kondisyon. Marami sa atin, gusto ko si Kristo, pero gusto ko rin yung aking kasalanan. Gusto ko yung aking reliyon, ngunit gusto ko rin yung aking girlfriend. Gusto ko si Jesus, ngunit gusto ko rin yung aking bisyo. Gusto ko si Jesus, gusto ko ang salita ng Diyos, ngunit gusto ko rin yung aking pandaraya. Ito yung sinabi ko sa inyo last week na the dichotomist. Ang taong tunay na gutom ay hindi nagbibigay ng kondisyon. Sinasabi niya, Lord, baguhin mo yung babaguhin mo sapagkat nakikita ko ang kasalatan ng aking buhay. Sa pagwawakas po, gusto kong sabihin sa inyo na ito mga babalang ito ay may hangganan. Tulad dun sa Amos, God withdrew. Ang dami nilang narinig, ang daming inahain sa kanila, ngunit ang kinain nila yung mga bagay na hindi nagpapalakas sa kanila sa Panginoon, bagkus nagpapahina. Dadating ang panahon na sasabihin ng Panginoon, isasara ko na yung buffet table. Hindi mo na maririnig at huli na ang lahat. Katulad ito nung ating narinig last week, nandiyan sa bulletin nyo, ang mamang mayaman at si Lazaro. Na natunghayan ng mayamang lalaki na huli na ang lahat at nang siya'y nauhaw, humingi siya ng tubig at hindi na siya nabigyan. Siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. I am thirsting, I am hungering, upang palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Marami ka na bang narinig? Gutom ba o sobrang pagkabusog? Nananabi ka ba sa salita ng Diyos o nagsisimula kang itatwa? Imbis na ito'y kainin, masyado ka nang nasanay at hindi mo na sinusunod. Magutom ka na ngayon. Sapagkat dadating ang panahon, katulad dito sa buhay ng mayamang lalaki, na huli na ang lahat. Sinabi na Abraham sa kanya, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makatatawid mula riyan patungo sa amin. His hunger and thirst came too late. Ang kanyang pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran ay dumating ng huli. Huwag po natin gawin yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa manifesto ng aming Haring Jesus. Salamat at ipinapakita mo yung aming kalooban. Binibigyan mo kami ng pagkakataon upang makita kung ano nga ba kami, anak ng Diyos o anak ng mundo na nagkukunwaring mga tao ng kaharian. Kung kami po ay hindi nagugutom sa katuwiran, kung kami ay nakapagsisimba at natatawag ang aming sariling Kristiyano, ngunit hindi namin pinandidirian ang mga kamalian sa amin, uhawin mo kami.
bigyan mo kami ng pagkagutom upang kami po ay manabik at kumain ng iyong salita bago po maging huli ang lahat. Ito po ang aming dalangin at pagsusumamo sa aming Panginoong Hesus. At lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang kanyang salita.